Siyempre dahil gustong mabuhay, ang mga tao mahilig sa pagkain, takot magutom, at kung kailangan, naghahabol sa pagkain o sa nagbibigay nito. So ano naman ang bago doon? Maraming beses nangyari sa buhay at maging sa Biblia, maraming ganitong mga halimbawa. Ang pag-aaral po natin, how not to be hungry. Paano ba maiiwasan ang gutom? Thank you, Father, that we are your people, we are your children, and you have promised provision for your people. Salamat dahil kayo, Diyos, na nagbibigay ng mga kailangan namin at Diyos na mahabagin, Diyos na makapangyarihan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. We ask, Father, that you cleanse us so that nothing may hinder our worship and that your blessings may flow into our hearts without any hindrance at all. Linisin niyo po kami, gawin niyo kaming karapat-dapat na tumanggap na inyong mga pagpapala. At papalinawin niyo po, Panginoon, aming mata, ang aming tainga, nang makita at madinig namin ang mga mensahe ninyo. Enable us to make personal applications of your word so that we may grow not only in our knowledge of you but also in our glorification of your truth. Mangyari nawa ang gusto mo mangyari sa aming buhay sa pagsunod namin sa iyong kalooban. Patahimikin niyo po kami, O Diyos, payapain niyo aming loob, palakasin na aming katawan, at nang sa ganon, talaga makapagtuon kami ng pansin sa inyo. We reject, rebuke, and drive away any form of evil that may defocus us from you, O God, and we ask you, rule in our hearts, move in our midst, heal us of our infirmities, strengthen us emotionally, spiritually, and Lord, may your will be done. We ask you to be our speaker, Father. Use your servant as your instrument, but speak to your people, glorify only yourself, and bless us. In the name of Jesus our Lord, we pray. How not to be hungry? Alam na alam ng marami yung himala ng Panginoong Jesus na nakapagpakain ng 5,000 lalaki at karagdagan pa mga babae at bata doon sa isang lugar na walang makain ng mga tao na sumunod sa Kanya para lang makinig. Kasunod nun, ang ibang tao ay naiba na ang pagtingin kay Jesus. Sa halip na spiritual food na lamang ang kanilang hinahabol, nung makatikim silang mapakain, nung tunay na material na tinapay, yung iba ayun na lang lagi ang hinabol-habol at hinangad-hangad. Juan 6, 25 hanggang 27. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Pakatandaan ninyo, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan." So hinanap-hanap ng mga tao si Jesus at yung iba na yung kanilang agenda. Ang gusto nila magkaroon ng libreng tanghalian. So the people looked for Jesus but for the wrong reason. And what was the reason? Bread, physical food, physical appetite. Jesus taught them, however, not to be materialistic, not to be food crazy, not to be short-sighted. Sabi, huwag ganyan. Huwag lang tinapay na yan ang hanapin ninyo, huwag lang yan ang ibigin nyo sa buhay. But the Lord taught them to be spiritual and to be eternity conscious. Yung mag-isip kayo ng pangmahaba, pangmatagal, hindi lang yung panggutom nyo ngayon, hindi lang pamatid gutom, kundi pang habang panahon ang inyong pag-iisipin. Juan 6, 28 hanggang 29. Kaya't siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos?" "Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. So the people were asking for direction, what they should do in order to accomplish God's will in their lives. At sinabi naman ni Jesus, etong gawin ninyo, believe in the one that God sent. And in effect, Jesus was saying, believe in me. Believe in my person. Actually, believe in my message. Remember that the Lord was a messenger from the Father. Juan 6, 30 hanggang 31. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit, sabi nila. Interestingly, the people brought the issue back to bread. Nagsisimula na sanang pumasok ang Panginoong Hesus sa topic na mayaman, mataas, kakaiba, yung kahulugan ng magkaroon ng tunay na buhay,
yung maniwala sa Kanya bilang sugo ng Ama sa Langit, biglang bumalik ang mga tao sa, paano kayo magpapatunay? Patunayan nyo muna bago kami makinig sa inyo. Ang totoo nga niyan, si Moises nagpakain ng tinapay. So tinapay na naman ang gusto silang balikan ng topic. Juan 6, 32 hanggang 33. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ay bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Admittedly, this topic is not easy to discuss. Hindi madaling maintindihan itong binabasa natin ngayon. Yun nga mga kaharap ng Panginoon nung aktual na pangyayari, hindi nila naintindihan yung pinag-uusapan Kaya kailangan ng pananalig, ng panalangin, at kailangan ng pagtutuon ng isip sa topic na ito. So Jesus corrected and fine-tuned the people's understanding of the manna. You remember the manna na mga tao ng Israel ay nasa ilang, nasa disyerto at wala silang makain at araw-araw nagpapaulan ng Diyos ng mga parang malabulak na nalalaglag mula sa langit. Kinokolekta nila ito, kinakain, yun yung manna, tinapay na nagmumula doon sa taas. At sabi nila, si Moses nga, pinapakain kami ng tinapay na galing sa langit. Sabi ni Lord, hindi yon ang tinapay na galing sa langit. Galing lang yun sa may taas-taas ng konti. Hindi yon ang tunay na tinapay na galing sa langit. Una, hindi naman talaga sa langit yon nagmula at hindi yon ang tinapay na nagmumula sa langit. Moses' bread was just bread, but the Father in heaven, His bread was the true bread from heaven. The Father's bread is that which comes down from heaven, not just from the sky, but from heaven. Therefore, there is a meaning involved here. That the bread coming from heaven is that which is from spirit to flesh, from heaven to earth, from intangible to tangible, from invisible to visible, from complex to simple. Sabi niya, alam niyo yung tinapay na binabanggit niyo na pinapadala ni Moses, tinapay lang na yun Hindi yun ang pinag-uusapan ngayon. Ang tunay na tinapay na galing sa langit yung dating espiritu naging laman. Dating tagalangit, naging tagalupa. Dating nandun sa heavenly dimension, naging earthly ang dimension. To the point na intangible siya dati, hindi mo mahihipo. Ngayon, mahihipo mo na. Dating hindi nakikita, ngayon nakikita. Dati napakasalimuot para maunawa. Pero ngayon, pinakasimple-simple para maunawa ng tao. Of course, Jesus was referring to Himself and to His message. That which comes from the will of God in heaven, being made flesh, so that flesh could see, touch, hear, and understand the message. May transformation na nangyari. Sabi yung kay Moses sa tinapay, tinapay from there, tinapay from here, kinain nyo, tinapay pa rin. Hindi yon. Pero yung dating hindi tao, naging tao. Yung dating hindi nadirinig, ngayon nadirinig. Sabi, yan ang tunay na tinapay. Siyempre, masalimuot na usapan. Juan 6, 33 hanggang 35. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Parang yung babae na umiigib sa balon, nung sinabi ng Panginoon, alam mo, mabibigyan kita ng tubig na hindi ka na mauuhaw pa. Bigyan niyo po ako niyan. Sabi niya, ako yun Ano yun? Paano ka naging tubig? Yun ang naging reaksyon ng babae. So, sinabi ni Jesus, verse 35, Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ito pala yung how not to be hungry. Maintindihan mo kung sino si Jesus, and that you are able to apportion to yourself for your benefit the meaning of what and who Jesus was and is. So the people wanted Jesus as bread, and Jesus said, He was that bread. Sa bagay, kung uunawaan naman natin yung mga taong kausap niya, kayo man yun. May sinasabi si Jesus na tinapay na hindi ka na magugutom kahit kailan. So, bigyan niyo naman po ako nito. Sabi niya, ako yun. Paano nangyari yun? Because the Father's bread is Jesus. The Father's bread is the teaching, the message of Jesus. Pag siyempre, literal ka, ginawa mo si Jesus na tinapay, mahirap kang tanggapin, mahirap paniwalaan. Pero, what is Jesus but His message? So, the bread is Jesus, or the bread is the message of Jesus. The essence, the spirit that Jesus brings. The Father's bread is what Jesus said, what He stood for, what He symbolized. Yun ang bread ng Ama na galing sa langit. So dapat lalampasan mo yung kuko ni Jesus, yung buhok niya, lalampasan mo yung damit niya, at iisipin mo, ano bang kahulugan na narito siya?
Ano ba ang kahulugan ng pinagsasasabi niya? At anong kahulugan ng kagustuhan ng Ama na ito ngayon na si Jesus ay nandito, katawang tao, kinakausap kami? Pag naintindihan nyo ng tao, magkakaroon sila ng paglampas sa kanilang mga kakulangan. There will be transcendence of the material to the spiritual. And this is going beyond the material bread and food to the spiritual bread and food. That the Father's bread means being not of this world, but of the other. Admittedly, hindi talaga madaling pag-usapan. Na para maunawaan mo ito, dapat yung utak mo, pinapakawala sa mga dati mong mga meanings, sa mga dati mong pakahulugan. Lalabas ka sa kahon ng iyong utak sapagkat hindi yung nandun lang sa loob doon ang pinag-uusapan. Something more, something beyond what was ordinary. The Lord Jesus was talking about something that was never experienced by people before. The truth of God, the Spirit of God, the essence of God being revealed in the human form. Walang nauna, walang pagbabatayan, kaya mahirap unawain. Tapos sabi pa ni Lord sa John 18:36, ang kaharian ko'y hindi sa daigdig na ito. Isa na naman pagkakamali ng mga tao sapagkat siya'y popular, maraming sumusunod at naniniwala, nakakapaghimala, gusto na siyang gawing hari ng mga Israelita. Gusto na siyang koronahan at ilaban sa Roma. Ganoon naman pag medyo popular ka, gusto ka ng mga tao na maging political person dahil matutupad mo para sa kanila ang kanilang mga minimiti. And the Lord withdrew from all that dahil sabi niya, my kingdom is not of this world. Nagkakamali kayo, hindi nyo naiintindihan ang ginagawa ko. Hindi ito para dito, ito'y para sa kabila. Kaya ang kaharian ng Diyos ay isang anyo na hindi pa kailanman naunawaan ng mga tao. The kingdom is not of this form, and the kingdom is not in this form. Juan 6:4. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Said simply, belief in Jesus, God's Son, means salvation. Pero pagka natili po ang tao sa ganong simpleng pakahulugan, hindi niya talaga maintindihan yon. Kasi pag sabing, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Tapos mo, ikaw, you believe in Jesus, yes, o save ka na. Ganun lang ba yun? It's not only a matter of believing that Jesus is the Son of God, but believing in the message brought by Jesus. Believing in the message personified by Jesus, and it brings eternal life. There is an oversimplification that happens in the religious teaching. Pumikit ka, magsisi ka na yung kasalanan, itaas mo ang iyong kamay, tanggapin mo ang Diyos, toink, ligtas ka na. Pwedeng mangyari yun kung lubos na naunawa ng tao yung kahulugan ng ginawa niya. Kung naiintindihan niya yung mensahe ni Jesus. Sapagkat the medium is the message. The messenger is the message. Jesus is the message. So pag naniwala ka doon sa Kanya na nandyan siya, pero hindi mo naman naiintindihan yung message niya, kalahati pa lang yung paniniwala mo noon. Wala pa yun, di pa yung buo. Kaya magtataka ka, maraming mga tao, tigmak pa ng luha, umiiyak-iyak, kumikisay-kisay pa nung tinanggap si Jesus. Tapos 3 buwan, 5 buwan na, wala naman nangyari. 10 taon, makasungit pa rin. 15 taon, 3 pa rin ang kirida. Wala naman talaga nangyari. Kasi hindi naman naunawaan kung anong ibig sabihin na tanggapin si Jesus. Marami kasi yung mga evangelists na pinapadali, pumikit po kayo, A, accept that you're a sinner, B, believe in Christ, C, confess Christ, at ligtas na kayo. Well, that formula really is true, but it is true only if you understand what it means deeply. This is an oversimplification of a very complex truth, no? So hindi naintindihan ng mga tao yung nangyayari na, ewan ko kung naiintindihan nyo ngayon, pinag-uusapan natin, no? Kung sabi niyo, ano ba ito pinag-uusapan natin? Hindi kayo nag-iisa dahil yung mga kausap niya, hindi rin naintindihan. Juan 6:41 hanggang 43. Nagbulong-bulong nga ng mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina, hindi ba? Paano niya masasabi ngayong bumaba ako mula sa langit? Kaya sinabi ni Jesus, tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Pinagsasasabi niya. Kung meron sa inyo diyang kakalabit, ano pinagsasabi ni Pastor Ed? Hindi ko maintindihan. Kasama kayo sa club na ito. Ano ba itong pinag-uusapan natin? Hindi natin maintindihan. Paano siya naging tinapay? Paano siya bumaba sa langit? Hindi ba pinanganak yan ganito at ganyan? Alam natin yon. Dahil talinghaga na ang takbo ng usapan ni Jesus, yung mga tao nandito pa rin sa mababang antas.
Hindi na niya sinasabing tunay akong tinapay na nakita niyo, tatatatan, bumababa mula sa langit. No? Wala naman talagang ganun. Ibig niya sabihin, yung ideya pa lang, ngayon totoo na. Yung guni-guni pa lang nun, ngayon eto, flesh and blood. May paglilipat ng katotohanan mula sa invisible to visible. So sabi, mula sa langit, patungo sa lupa. Hindi naman necessarily galing sa taas sa mga ulap, pababa, para manggaling sa langit, patungo sa lupa eh. Kasi alam naman natin na yung planeta ay bilog. Kung taga-Australia ka, edi yung langit nasa baba ng nasa taga-Canada. Di ba? So hindi talaga yung taas-baba ang pinag-uusapan. But from one dimension of reality to another. The people once again brought down the discussion to earthly levels because they said, kilala natin ang mga magulang niya, hindi siya galing sa langit. Juan 6, 46 hanggang 48. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sama. Ang nagmula sa Diyos, ang tanging nakakita, sama. Pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Sabi niya, ang nakakakita lang sama ay yung nagmula sa Ama. Pero mga kapatid, you must remember na ang tao ay galing sa Ama. So dapat lahat ng tao nakakakita sa Ama. Dahil sa Ama naman galing lahat ng tao. Ang Diyos ang lumikha sa tao. Pero ano nangyari? Ano naging ministry ni Jesus? Sapagkat sa tagal ng panahon, ang tao ay nabulag na, hindi na nila nakikita ang Ama. Sila ay napuno na lang ng relihiyon, nabawasan ng tunay na espiritualidad, hindi na nila naiintindihan ang dapat maintindihan. At yan ang mission ni Jesus, para buksan muli ang mata ng mga tao, to make God visible, to make God audible and tangible through Him and through His message. To help people therefore become born again, so that they may transcend their former level of existence and they may go up to a higher level of existence so that they will see higher things. At yun ang tinatawag na born again experience. Once more, hindi lang kasimple yun na pumikit ka, itaas mo yung kamay, born again ka na. Yung magkaroon ka ng bagong mata para makita mo yung dating invisible sa'yo. Magkaroon ka ng bagong tainga na madinig mo yung dating hindi nadidinig at nauunawa ng tainga mo. Ma-appreciate mo yung mga tungkol sa Diyos na dating hindi mo na-appreciate, naiinis ka pa nga, nahihirapan, pero pag nasabi mo ng God, how wonderful is your law. Tama ka talaga, nahigpitan ng mga tao. Tama talaga na isa lang dapat ang asawa ko. Tama ka talaga na dapat ganito at gano'n. Abay, naiba na yung pananaw mo dahil may mga nagpo-protest pa nga nung ang higpit naman ng Diyos. Kailangan mo ng bagong mata. And this is the born-again experience. It's not just a religious experience that happens in 2 or 3 minutes. It's a process whereby you change the way you look at reality. Kumbaga may mga takipang yung mata dating madidilim na salamin, unting-unting nawawala yon hanggang nakakakita ka ng malinaw. Sinasabi sa Corinthians, now we see in a mirror dimly, but then we will see face to face. Mas lumilinaw, mas gumaganda. Kaya ayoko yung mga tao masyadong kampante na. Pag kami namatay, saved na ba yan? Oo, na-born again na yun April 12, 1985. Yung pagka, save ka na ba? Ako save na, ikaw save ka. Paano mo nalaman yun? Paano mo natiyak? Dahil pinapaniwala ka lang ng religion na nung ginawa mo yung isang ritual, the born again ka na. Pero ang tanong ito, talaga ba? Were you changed from glory to glory? Because that's what happens to the people of God. They are changed from glory to glory. Now, do you see the Bible more clearly than you did 10 years ago, 15 years ago? Now, do you have more longing for God than you did before? Kadalasan nga iba, nalalamig pa habang tumatagal Hindi umaasenso, patras. So I don't want you to be lulled by a false hope, although I want everyone to hope in God, pero dapat premised on a very solid understanding of what the person of Jesus means to everybody. Na hindi lang yung ginawa niya, kundi yung ideya ng pagiging Jesus niya, yung ideya na itinuturo niya sa mga tao. At hindi yun madaling tanggapin. Noong ang Panginoong Jesus ay nagsakatawang tao, libu-libong taon na ang relihiyon sa Israel. Established ng masyado ang temple. Nalagay na sa kwadro, carved in stone ang lahat ng kanilang mga religious traditions na ang totoo ay lumayo na sa Diyos. Kaya ang naging purpose ng Panginoong Jesus ay ibalik sila sa dati. Sabi ni Jesus, you have heard that it was said, A, but I'm telling you it's B. So you see, yung naging A na sa tradisyon ng Israel, hindi na yun ang gusto ng Diyos, ipinababalik niya sa B. Kasi nalayo na sila. Yung mga tamang-tama na sa kanila noon, tinuligsan ni Jesus, hindi tama yan. Mga pinagtuturo nyo sa mga anak na pwede nilang talikuran ng pagsuporta sa magulang basta nag-donate sila sa temple, hindi yan tama. Pero naging uso na yun noon. So ibinabalik ng Panginoong Jesus doon sa basic spirituality yung mga tao. Kaya sabi niya,
Kailangan na isang himala. Kailangan na yung buong ideya na kalooban ng Diyos, maging tao, maging flesh, madinig, makita. Sapagkat ang layo na ng utak ng tao sa spiritual na bagay. So to be born again is not something you do. It is something that happens to you. One time and then progressively. Dapat umaasenso because God changes us from glory to glory. Now, I don't want you to be needlessly worried about your salvation. But ang point is, do something so that you will continue to grow in the Lord and you will see that indeed you have been born again. Kasi pagka ipinanganak ka, lalaki, magmamature. Hindi pwedeng nabonsai ka na dyan. Hindi pwedeng 5-year-old Christian ka na, ang utak mo pa pang 1-year-old Christian. 20-year-old Christian ka na, pang 5-year-old Christian. Hindi ganun yun. Dapat nag-grow. And Jesus was effectively saying, you haven't seen and you cannot see God because you are limited by your material composition, by your materialism, and by your focus. Therefore, you've got to be more spiritual. So, huwag na kayo magpako ng pagtingin sa tinapay na kinakain, ibang tinapay na pinag-uusapan, sabi niya. Ginamit lang ni Jesus yung issue ng tinapay para maging springboard, maging pinto, para makarating doon sa ibang tinapay na dapat pag-usapan. Sabi niya, I have seen God, you see me, therefore you can see God through me. I can make you see God. Therefore, I can make you eat spiritual food. And once you eat that, I can give you spiritual life. Kaya mahalaga, pagka nagkakaroon tayo ng search for God, yung confession, yung pagkilala ng kasalanan, pagsisisi, pagbabalik loob, because we have to be purified so that we can see what must be seen. You have to enter another dimension. Kumbaga, ibang channel yon. Kailangan makarating ka doon sa channel na yon para mo siya makita. Juan 6, 49 hanggang 51. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mong kumain nito ay hindi na mamatay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Sabi niya, hindi ba yung mga ninuno nyo noon, yung pinagmamalaki nyo na kumain ng bread ni Moses, nangamatay din naman silang lahat, di ba? So, ibig sabihin, yung kinain nilang tinapay, hindi yun yung pinag-uusapan. Material bread yon. But that which eats the bread from heaven will never die. And I am that bread. Sabi ganoon, ako yun, katawan ko. No? Sabi niya, if you ate the living bread, if you ate me, if you ate my flesh, you will live forever. And you have eternal life. Tandaan nyo mga kapatid, dalawang diskurso ang nangyayari, yung metaphor, yung talinghaga ni Jesus, at yung pagpipilit ng mga tao na ang pinag-uusapan ay material bread. Ha? Kaya hindi magtugma. Juan 6, 52, dahil dito ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Yun ay pinagpipilitan nila. Sabi, ayan, hindi lang pala siya tinapay. Siya ang kakainin natin. Ano tayo? Cannibal. So nagkagulo. The people insisted on the material and the physical level of discussion. At Juan 6, 60, narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakaunawa nito? At Juan 6, 46, mula no ay marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Sayang, nando na sila, kumalas pa. Kasali na sila, tumalikod pa dahil hindi nila maintindihan. Pag may hindi naiintindihan ng matalino, nagsisikap siyang hukayin o abutin ito. Pag may hindi naiintindihan ng mangmang, tumatalikod na lang siya, papadaliin na lang niya ang kanyang buhay, doon na lang siya pupunta sa dati na niyang naiintindihan pa. Kaya merong lumalago at merong hindi. Many disciples left Jesus. Why did they leave Jesus? Because all they wanted was easy, traditional teaching. Hindi nga naman tinuturo sa mga templo yung mga tinatinapay issue na yan. Madali doon, dalhin mo yung baka, dalhin mo yung kambing, dalhin mo yung ibon, ihain mo, mag-donate ka, magdasal ka ng konti, tapos ang religion mo, okay ka na. So ito, pinag-uusapan na ito ng mga tinatinapay, nag-aalisan sila. No? Ayaw nila nang hindi nila maintindihan. Sadly, this still happens today. People want Moses. People want traditional thinking. People only want traditional theology. Jesus was taking them out of old religious boxes and frames.
Nung nilikha ng Diyos ang tao, nagbigay siya ng mga kautusan, mga turo, pagdating ng panahon na si Jesus ay naglalakad sa balat ng lupa, naiba na nang naiba yung mga turo na yon. There was accretion, there was a lot of editing, there was a lot of transformation that happened in the teachings. Because human beings sat at the top of these organizations. Meron silang mga leader, meron silang mga priest, meron silang mga scribes, na ang dami-dami na nila ipinagdadagdag, pinag-aayos-ayos to preserve their own class. Siyempre, yung mga kalalakihan na nangunguna, lalo nilang sinolidify yung leadership position ng mga men. Kaya ang ginawa nila, sobrang lang ipinakadiin-diin ang halaga ng lalaki. Tulad, pag nagbibilang ng tao, may census, hindi binibilang na yung babae. Samantalang kung babalik kami yung paglikha, man and woman, male and female, God created them. No? The man and the woman together constituted the image of God. Pero sa pagtagal, sa culture ng Israel, nabaliwala yung babae. So binigyan muli ni Jesus ng halaga. Kaya nung si Maria ay nakaupo sa kanyang paanan, si Maria hindi yung ina niya, yung kapatid ni Marta, at si Marta ay nasa kusina at pinipilit niyang bumalik si Maria doon sa kusina where the woman belonged according to their culture. Sabi ni Jesus, hindi siya alis dito. Napili niya dito na mag-aral. She chose the better portion. It will not be taken from her. So ibinabalik ni Jesus yung halaga ng babae na sa pagtagal ng relihiyon ng Israel, nabaliwala si babae. So hindi lahat ng makikita mong itinuturo ng relihiyon nila, yun ang original na nanggaling sa Diyos. Sobrang nataas yung lalaki na wala ng halaga ang mga bata. Pag bata ka pa, wala kang kwenta. Kaya nung si Jesus ay dinadalhan ng mga bata, tinaboy ng mga disciples, nagalit sila, alisin ang mga bata ito, alisin. Kasi sa panahon nila na yon, walang kwenta ang bata. Pero anong ginawa ni Jesus? Huwag niyo silang pigilin. Kinuha pa yung mga bata, kinalong, binless. So binapalitan niya yung tradisyon na yon. Yung sobrang pagpapahalaga sa mayayaman at saka sa mga taga-templo at mga religious leaders, iniba rin niya. Kaya nung nagpunta siya doon sa Jericho, saan siya nagpunta? Sa bahay ni Zacchaeus, isang chief tax collector. Hindi siya nagpunta sa bahay ng priest, hindi siya nagpunta sa bahay ng scribe, na insulto yung mga religious leaders. Ba't pupunta-punta siya dito, tapos sa bahay ng makasalanan siya pumupunta? At nakita nyo ang pagpapawalang halaga ng relihiyon ng Israel noon sa mga babaeng nagkasala, papatayin, babatuhin, tapos yung lalaking kaulayaw, hindi babatuhin. Diba? A woman was caught in adultery and she was going to be stoned to death. And then the Lord said, bakit? Sinong walang kasalanan? Maunang bumato? Walang nangahas. Ba't ito lang babatuhin, yung lalaki hindi? No? So once more, pinapahalagahan ng Panginoon yung babae, kaya ang dami-daming babae sa ministry niya. Mga bata, binigyan niya ng halaga. Pagkatapos yung mga latak ng lipunan, mga makasalanan, mga tax collector, hindi yan binabati ng mga pare, hindi yan tinitingnan ng mga religious leaders. Sila yung mga kalat lang dyan sa kalye. Pero doon, nakikipaghapunan ng Panginoon, doon siya nakihalubilo, doon siya nakisalamuha. Kaya ang tawag sa kanya ng mga religious leader, friend of sinners and tax collectors. Do you follow what I'm trying to say, church? That Jesus was trying to bring the people back to spirituality away from just religiosity. Because the religious systems, their culture woven around the religious system had already departed away from the basic tenets of spirituality. So the Lord was bringing them back. Kaya nagalit sila Nagalit yung mga nasa power structure, yung mga leader, yung mga nakikinabang sa ganong sistema dahil maiiba. Kaya maraming galit sa kanya. Hindi siya lagi nagpapahalaga sa mga mayayaman. Hindi katulad nung araw na pag ikaw yung mayaman, ikaw na agad lagi yung leader. Ikaw na agad yung sikat. So binibigyan niya ng importansya yung maliliit na tao. Kasi ganoon naman talaga dapat, mayaman at mahirap. Importante yan. Pero naiba na nung panahon niya. Ngayon, heto mga kapatid, yung panahon ni Jesus, almost 2,000 years ago na yon. Imagine niyo kung ano na rin ang nangyari sa relihiyon mula 2,000 years ago hanggang ngayon. Marami na rin mga pagligaw, pagliko, pagdagdag, pag-alis na idinagdagan simbahan sa pananalig. That's why every generation, or probably every 200 years, Christian generations must reform. They must go back to the basic tenets of the faith. Because as the years pass, the church leadership, the traditions, the demands of politics, the demands of culture and economy may change and alter the message of the church. Kaya kailangan nire-review mo rin ng ating ating mga alituntunin, ng ating mga standards ngayong panahon na ito, ating mga practices. Yan ba talaga ang gusto ni Jesus? Kung mo ba tinawag na Christian ministry, Christian church, yan ang gusto ni Jesus? O may mga pagkakaligaw-ligaw na rin nangyayari sapagkat nagre-react ang church sa politics, sa economics, no? Sa mga nangyayari sa lipunan.
So dapat laging ibinabalik yan. Hindi natatakot ang tao na tanungin ang mga naka-establish na monumento ng kanyang panahon. You must not be afraid to engage the icons of your age because the truth will always prevail. Kailangan nire-review, pati ang ginagawa ng church. Ang Protestant Church, nagsimula yung Reformation, 16th century. Ilang taon na yon? 500 taon na lumipas. Kailangan na rin ng Protestant Church ng Reformation na naman. Kasi nakagawa na naman siya ng mga tradisyon niya na malayo na sa ideya ng Reformation noon. May sarili na rin mga Diyos-Diyosan na mga tradisyon. Hindi dapat natatakot ang tao na tanungin yung nakikita niya. Hindi natatakot ang Diyos na siya'y tanungin. Kaya yung mga tao nag-alisan sila kay Jesus. Iniwan nila. Kasi hindi yon ang nakasanayan nilang katuruan. Juan 6:47. Tinanong ni Jesus ang 12. John 6:67. Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? So hindi pala sila 12 lang noon. Dami nila. Ang natira lang 12. Dahil sa issue ng tinapay. Jesus was deserted, rejected, dejected. So actually, Jesus had known intense feelings of rejection, of loneliness, of aloneness. Ang dami-daming disciples, iniwan siya. And because he was rejected, he can minister to the rejected, to the lonely, to the alone. Kung nakakaramdam kayo, minsan nag-iisa kayo, kawawa kayo, nire-reject, nauna na si Lord dun eh. He can help because he knows that. At yung sinabi niya, kayo, iiwan niyo rin ba ako? The human in him was seeking understanding. He was seeking people who understood him. Because one of life's greatest pleasures is to be understood. One of life's greatest pleasures is to be with people who agree with you. People seek such comforts. And Jesus was asking his disciples, pati ba kayo, iiwanan nyo ba ako? Ano pong isang very personal application yan sa panahon ngayon? Value people who understand you. Paghalagahan po natin ang mga taong nakakaunawa sa atin. Pahalagahan nyo ang mga taong sumasang-ayon sa inyo. Kasi kahit anong gawin ninyo, kahit anong posisyon nyo sa buhay, may sasang-ayon at may sasalungat. Ba't may pagpipilitan nyo na tanggapin kayo ng sumasalungat sa inyo? E di hayaan nyo yung sumasang-ayon sa inyo, doon nyo buuin yung mundo nyo. Kasi hindi mo naman talaga mapiplease lahat ng tao. Amos 3:3, maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang taong hindi nagkakasundo? Kaya mga kapatid, pag ako magka-counsel lang ikakasal, meron lang siguro kung konting tanong, pero ito, isa sa mga pinaka-importanting tanong. Nagkakasundo ba kayo? Diba? Pag mamimili kayo ng papanooring sine, nagkakasundo ba kayo? Pag pipili kayo ng kakainin sa restaurant, nagkakasundo ba kayo? Pag pinag-uusapan kung paano kayo makikitungo sa mga bibiyananin mo o sa mga magulang mo na bibiyananin niya, nagkakasundo ba kayo? Kung nagsusuporta ka ng mga kapatid, sasama ba siya makisuporta o pipigilin ka na niya? Nagkakasundo ba kayo? Sa lamig ba ng aircon, magkakasundo kayo sa kwarto kung may aircon kayo? Pagka ba may pipiliin kayong sasakyan, saan nyo gusto sumakay? Sa harap, sa likod, nagkakasundo ba kayo? Yun lang manonood kayo kuminsan sa sine, meron gusto harap na harap siya para halos matalsikan na siya ng tubig doon sa sine. Meron man gusto ang layo-layo dahil hihilo siya sa malapit, nagkakasundo ba kayo? Dapat nyo i-consider ha. Kasi mahirap mabuhay na yung kasama mo, hindi mo kasundo. Sa alat na lamang at asim ng sinigang, hindi kayo magkasundo. Ititing ang kurtina nyo ba, pula o asul, hindi kayo magkasundo. Ang bata ba, papalakihin mo ang English speaking o Chinese speaking, hindi kayo magkasundo. Bakit ka sasama sa tao na laging mayroong hidwaan at laging may tunggali? Hindi masarap ang ganung buhay. Ngayon, kung nakapag-asawa na kayo, hindi kayo magkasundo, pasensya kayo. Diba? Asawa nyo na gumawa kayo ng paraan para magkasundo. Meron naman kasi hindi na sila magkasundo 20 years ago. Pag nakita kayo sa reunion, hindi pa rin sila magkasundo. Hindi sila nag-grow. Wala silang nagawa para magkasundo man lang o to meet halfway. Yung pinagtatalunan nila, pinagtatalunan pa rin ngayon. Boring life. So gumagawa tayo ng paraan. And remember, also an aside, we can minister to people through our understanding. Yung nauunawaan mo lang siya. Kumisan, counseling, talaga namang imposible yung kaso niya, hindi mo makampihan, hindi mo ma-encourage gawin yung gusto niya, pero inawaan mo lang siya. I understand, naintindihan kita. At yun lang malaking comfort. Alam nyo ba na isa sa mga gifts that we can give to people is a gift of understanding? Lalo kayo magulang, ang laki na talaga ngayon ng gap ng generation, sobrang laki na. Sa sandaling panahon ang lumipas. Pero wala sigurong generation sa buhay ng tao sa buong planeta
na ganito kalaki ang generation gap dahil sa technology. So dapat ang magulang inuunawa ang anak at ang anak inuunawa ang magulang. Kasi talagang may nangyaring pagbabago sa mundo dahil sa technology. So dapat the generation should reach out to one another so that there could be more harmony. Meanwhile, balik sa kwento, Juan 6:68 hanggang 69. Sumagot si Simon Pedro. Remember, tinanong, kayo rin ba aalis? Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na mula sa Diyos. So nung tinanong si Pedro, kayo rin ba aalis dahil hindi nyo maintindihan ito yung napay issue na to? Diba? Sabi niya, kanino naman po kami pupunta? Naniniwala kaming kayo ang sugo ng Diyos. Kayo yung mensahe na yon, kayo yung katotohanan na yon. So Peter crystallized all wisdom by asking, to whom shall we go? Of course, the obvious answer was to whom else? To no one else. He was saying, we believe and we know that you are the Holy One of God. And not only that, it means that you are the messenger of God. You are the materialization of God's Spirit. You are the embodiment of God's spiritual message. You are the physical representation of everything God is. Pag sinabi niya, kanino kami pupunta, naniniwala kang kayo ang banal na padala. Sinasabi niya rin yung umaalingaw-ngaw sa Kolosas 2:9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit na siya'y nagkatawang tao. So yung mensahe niya, yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya importante. Kaya po yung mga traditions ng pag-interpret, no? Literary traditions, hermeneutical traditions, dapat nire-review mo rin yan eh. Hindi naman kung mo lumaki ka dito sa sektang ito, sa grupong yon, dun sa ganung kongregasyon, lululunin mo ng buong buo yung pagtingin nila sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Kasi pag nagkamali ka ng interpretation, lugi ka eh. So dapat nire-review mo talaga yan. Pinako-compare mo, alin ba talaga ito? Napakahalaga. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay. Paano kung yung nakukuha mo salita ng Diyos distorted? Paano buhay ang mangyayari sa'yo? Kaya naman yung iba nakakakain na ang dami-daming salita ng Diyos, wala pa rin kabuhay-buhay. So nag-aaral sa balutan, naghahanap kung saan sila mapapakain. At ikaw ang nakakaalam kung napapakain ka, ha? Ikaw ang nakakaalam dapat kung nabubusog ka at may nangyayari sa kaluluwa mo. Ikaw lang makakaalam na walang iba. So you will know that God is becoming relevant in your life. And this is a technique. May technique kasi pag binabasa mo, ini-interpret mo, may technique. At pag yung technique mo is not bringing the results, you've got to change your technique because you're not being fed. Look what happened to Israel. They could not understand that God would become flesh, the center of biblical teaching about Jesus, because the technique of their scholarship was wrong. They over-relied on their priests, on their scribes that gave them nothing but lifeless traditions. Hindi lumulukso ang espiritu nila, hindi lumulundag yung kanilang kaluluwa. Wala silang nararamdamang apoy sa kanilang dibdib kahit nagsasalita yung mga speaker nila. Kaya nung madinig na rin kay John the Baptist, nung marinig kay Jesus, kahit nasa gubat, kahit nasa ilang, nasa disyerto, punta sila sapagkat nararamdaman nila na napapakain sila ng buhay na tinapay galing sa langit. Kayo makakaalam nun kung napapakain kayo o hindi. Kaya yung mga iba, ayoko na yan, mahirap, umalis na lang, pinadali ang buhay nila. Maraming ganun pinapadali. Kung nabubuhay ka at nabubuhay ang espiritu mo sa pakikinig sa ganung messages, ang layo-layo naman, nasa ilang kilometro, dito nala ko sa amin, malapit. Ganon din yan, salita din yan ng Diyos. Dapat ka kasi maghanap buhay, dapat gumawa ka ng paraan na yung kinakain mo, buhay. Di ba, kahit nga kumakain ka ng salad, fresh salad, buhay pa yun, buhay pa yung prutas, buhay pa yung gulay, nabubuhay ka. Kakain ka ng corned beef, 5 taon ang patay ang baka. Naisip niyo ba yun, nakalagay expiration 5 years later? Kailan namatay ang baka? So kumakain ka 5 taon ang patay ang bakang ito. Ngayon ko palang kakainin. So bakit ka nga hindi magkakakanser nun? Kakakain mo ng sobrang patay na. So pati yung word of God din, dapat yung kinakain mo, buhay na buhay, nagtatatalon. Alam mong may nangyayari sa'yo kasi fresh. And only the Spirit will be able to tell it. Nothing else and no one else. So needless to say, only a few stayed with Jesus. Baka tuloy magalit sa akin ng mga corned beef companies. Pero isipin nyo rin yun, kumakain kayo halimbawa ng mga ganyan, di ba? Ang tagal-tagal ng patay ng karne. So you're eating dead carcass. Anyway, nag-alisan yung maraming tao. Konti lang natira. But Jesus' main mission was to give spiritual food.
What can we learn from those who sought Jesus and stayed with Him? Prioritize your spiritual growth. Para ka naman pumunta kay Jesus, maraming tinawid yung mga tao noon. Ayun lang yung synagogue sa tabi nila, nilalampasan pa nila. Ayun yung temple, hindi sila doon umaattend. Pumupunta sila doon sa mga ilang, sa mga disyerto. Gumagawa sila ng paraan. Hindi sila kontento na the same old story na lang pinapakain sa kanila ng religion. Wala naman silang maramdamang buhay na espiritu sa kanilang dibdib. So stick with Jesus. There are moments when it will be difficult, no? Marcos 8:34. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Usual interpretation natin dito at application sa pagtatakwil sa sarili, huwag kang kumain na masarap, magdamit ka at magbihis sa para kang bangkay, i-donate mo ang lahat sa church, pigilin mo lahat ng nadadama ng iyong katawan, masama yan, magagalit ang Diyos. Yan ang usual na kahulugan ng mga tao sa itakwil ang sarili. Deny yourself, sabi ni Jesus, and follow me. But many people neglect to think that denying of oneself is primarily denying your ignorance. Pagtatakwil sa iyong kamangmangan, magsisikap ka na tumalino. Pagtatakwil sa mga dati mo nang alam na hindi pala yun naman ang totoo, so willing kang palitan yon at ibahin ang iyong pananalig. Pagtatakwil sa mga nakagawian mo ng mga practices na hindi naman pala yun ang hinahanap sa iyo ng Diyos. Kung minsan hinahanap lang sa iyo ng simbahan, pero hindi yun ang hinahanap sa iyo ng Diyos. Paglabas sa kahon ng pag-iisip mo dati para magkaroon ka ng true born-again experience and a new life, yun ang pagtatakwil sa sarili, to deny yourself of what has been, of what is convenient, what is traditional. Because now you have to walk on uncharted territory, you have to cover new ground because this is a new life. How can you have a new life if it's old ways never anyway? Meron ba naman bagong buhay na lahat ng element yung dati rin? May mga bago. So merong mga insecurities yung mga tao. So magpapalit pala ako ng system, magpapalit ako ng pamamaraan. Kaya iba, nagbalik ka na lang sa dati. Ayaw namin yan, mahirap. So to deny yourself is not only to deny yourself of pleasure, of good things. Because God naman wants you to have good things. But primarily to deny yourself of preconceived notions of what spirituality should be. To be willing to be changed by the words of Jesus. So itakwil ang sarili. To be transcendent, to be more spiritual, to be transformed from glory to glory. So follow Jesus not only to Calvary and in sacrifice, but to follow Him in spiritual development, to follow Him in spiritual metamorphosis. Akala nung iba, pagka ako'y naglalakad sa asin ng paluhod, hinihiwa ko ang aking sarili, hinahampas ko ang aking likod, nagpapapako ako, nagbibigay ko ng aking mga limos at mga abuloy, tinatikis ko ang sarap ng gusto ng aking laman, sumusunod na sila kay Jesus. Kalahati lang yon. But remember what the Bible said about Jesus, that He grew in wisdom and stature, in favor with God and man. So kasunod ka rin sa spiritual development. Yung nasasabi mong, when I was a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Now that I'm a man, I'm not childish anymore. Sinusunod mo rin si Jesus sa paglago ng iyong utak, sa pagkaunawa sa maraming bagay. So hindi lang pagtitiis sa masarap. So put your spiritual hunger and needs above everything else, then you will never go hungry. Job 23:12, I have treasured the words of His mouth more than my daily bread. How do you grow spiritually? Do not be bothered by the prospects of physical hunger. Do not be bothered by the prospects of food shortage. Kasi material lang yon. Yung mga prospects ng food shortage na yan, physical hunger na yan, material lang. Kailangan nakafocus ka sa spiritual. Nangyayari man yan, nag-up and down ng physical life, konti lang yun dahil nakafocus ka sa mas malayo, sa mas matagal. So do what you can and then leave the rest up to God when it comes to your physical needs. Don't worry. Ngayon, marami na namang issue ng mga food crisis. Diba? Nung sabi ng Mateo 6:31 hanggang 34, huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hente lang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga huwag niyo ikabalisa ang para sa araw ng bukas,
Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. How can you spiritually grow when you are just too worried about physical food? So there's a certain degree of engagement that we do in the world, but there's also a certain degree of detachment so that we may allocate energy to that which is spiritual. So do not be bothered by the prospects of hunger and by the prospects of food shortage. Maraming beses nang nangyari yan sa mundo, paulit-ulit lang yan. Hindi yan bago. Mateo 6:27, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Huwag kayong mabalisa, wala rin naman mangyayari pagkakabalisan nyo. Unahin nyo ang Diyos, unahin nyo ang mabigyan siya ng kuluguran, at siya ang bahala sa inyo kung siya'y natutuwa sa inyo. Kung gusto ka bang pagpalain ng Diyos, ay sino naman makakapigil? At kung ayaw kang pagpalain, sino makakapilit? Kasi may unahin ninyo na pagharian kayo ng Diyos. Pangalawang Korinto 9:8, magagawa ng Diyos, pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So sabi, don't worry about that. How not to be hungry? Don't think of just material food. Food for the spirit is what you must prioritize. Although of course, you must engage the daily needs. Pero hindi naman tayo naghahanap buhay para lang yun ang gawin ang gawin. Hindi ka nabubuhay para maghanap buhay. Naghahanap buhay ka para magkaroon ka ng ikabubuhay. At pag naroon na sa kamay mo ikabubuhay, magkaroon ka ng tunay na buhay. So hanap buhay lang yun, hindi yun ang buhay mo. So how not to be hungry? Choose what hunger to prioritize. Spiritual hunger. Dahil sabi ng Panginoon, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Many people always love to apply it materially. Ask for bread, ask for bread. Ang talagang sense ng pangako na yon is a spiritual one. Ask for spiritual blessing and it will be given you. Seek spiritual blessing and it will happen to you. Knock at the spiritual door and the door will open to you. In these days of hunger, in these days of insecurity, stick close to Jesus. How do you address your spiritual hunger? How do you attend to your spiritual hunger? Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami sa mga katuruan. Nawa, naunawaan namin ang mga bagay na ito. At kung di man lubos, magsimula man lang kami mag-isip-isip ng mga ganitong bagay, ay maganda na magawa sa buhay. Turuan mo kami, Lord, to move from glory to glory. Na hindi lang yung usual things that are easy to understand. Magbigay kami ng panahon na unawain yung mas mahirap maintindihan. At nawa, huwag kaming magpakatamad na lang, natalikuran ng hindi naintindihan agad, kundi maging hamon nito na magsaliksi kami. Lord, may we not take an easy way out. Teach us, O Lord, that when there's something we do not understand thoroughly, that we engage it spiritually, intellectually, so that we may move from one degree of understanding to another. Hindi lamang ang alam namin at naunawaan ngayon ang gusto mo para sa amin, gusto mo kaming lumago so that we can be more and more like you. And that means a lot of spiritual transformation. Turo mo sa amin, Panginoon, ang kahulugan ng mensaheng ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo ng personal, mga kapatid. Hingin nyo sa Diyos kung ano ngayon ang pakialam natin sa mensaheng ito. Ano ngayon ang kinalaman niyan sa ating buhay. At nawa, ipakita ng Panginoon kung anong kahulugan na siya ang tinapay ng buhay. Paano natin siya kakainin na hindi tayo naging cannibal? Paano natin pakikinabangan ang pagiging tinapay ni Jesus? Anong kahulugan na yung katotohanan ng dating hindi nahihipo ay nahihipo na? Panginoon naming Diyos, papagliwanagin mo ang aming isip, bigyan mo ng kahulugan ang mga mensaheng ito. Magbulay-bulay tayo panandali. Sabi niya, ask and it will be given you. Ask God for wisdom and ask God for application.